tama po yung narinig nyo because we are currently celebrating New Year dito sa India. So kung napapansin nyo, bihis na bihis kami ngayon ni Doc Milan. And napakagwapo ni Doc sa suot niya. Papakita ko sa inyo. So ayan guys, ito yung suot ni Doc Milan. Hi Doc! Hello. You look very handsome. Very, very good. I'm still having cough and cold. So ayan, meron pang sakit si Doc. Doc Milan is currently sick, but look at him. Very, very handsome. Remove his beard. Didn't have a haircut though, but still very handsome. And ang ganda-ganda ng outfit niya for today. So ngayon guys, we'll be going to different temples. And then, we'll be doing pagilago. And naglilinis na ngayon si Sonal Masi dito sa bahay. And papakita ko yung outfit ni Mommy sa inyo. Ayan. Mommy. So, ayan, Kemcho. O, ayan, sari perdido aje. Novice sari. So, ayan. Ujo, nakasuot pa siya ng gold. Kam gold di pero ano? Ew. New Year etle pero ano gold. So, ayan guys. And ahu che. Ahu. Naiku. Okay. Amuk-amuk ahu se aprigeret le kasi okay. So, nag-prepare tayo ng nasto dito, guys, para sa mga pupunta ng bahay and magpapagilago. So, meron tayo ditong puwa, mumra, siya, mami, makaino, choevro. Aluo, yung binili natin kahapon. And meron tayo ditong, kaju kadri. Niche, balyari na ko, ano? Kali. So, papakita ko si Sonal Masi sa inyo. Sonal Masi! Kemcho, Happy New Year! Navi ka pra perdido. Jo, pati si Sonal Masi meron siyang new clothes na sinuot. So, alis na tayo guys. Mami, dyan, mandiraw ta, Marso. So, tapos na si Mami pumunta ng Mandir. So, kami naman ni Milan ang pupunta guys. Jai Swaminarayan, કેવું છે? How do I look na? Very good. Looks good. Very pretty. Magpo-photos. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Wow. Just looking like a wow. So magpo-photoshoot muna kami, picture taking. Chalo. Jai Swaminarayan. Jai Swaminarayan. Chalo Milan. So ayan guys, maglilibot-libot na kami and magpapagilago sa mga bahay-bahay. Pero pupunta muna kami ng temple daw. Kasi before kami magpagilago sa iba't ibang mga places, so kailangan mo nang pumunta sa temple. So una muna yung Panginoon. But you look very handsome today. Very, very good. So ngayon guys, papunta kami ni Doc Milan sa mga temples para nga magdasal and magbigay ng prayer. Ang napansin ko dito guys, yung New Year nila is parang Pasko din sa atin kasi nagbibihis talaga yung mga bata. And then nagpupunta sa mga bahay-bahay. Pagkatapos binibigyan sila ng pera ng mga matatanda. Pero dito rin, yung mga matatanda guys, nakabihis sila, kagaya namin. Nakabihis kami ng mga bagong damit. And then, bibigyan din kami ng pera ng mga kamag-anak o malalapit na mga relatives. Let's go. Third temple. So, there's 3 temple in our area. So, this is the last temple. Yes. They did a lot of fireworks. Sobrang kalat dito sa center of the village ngayon guys kasi kagabi dito sila nagpaputok magdamagan. So wala pang naglinis and pagod silang lahat. So ngayon ang ginagawa naman ni na mother-in-law and father-in-law is nagbibigay sila ng respeto sa mga magulang nila and mga elders nila. So ngayon nagdadasal sila para sa kanila. And then after nun, si mother-in-law nagbigay siya ng respeto kay father-in-law. And in return, magbibigay ng pera si father-in-law sa kanya. So, pagkatapos nga nun, sumunod kami ni Milan sa pagbibigay ng respeto sa mga pumanaw na mga lolo at lola niya. And then, nagpagilago din ako kay Milan or nagbigay ng respect sa husband. So, ano na chala kay wadar jowe? Bo chinggu che ba? 100 rupiah khali apano. Badar ako. Jo. Ahu. एकच McDo नहीं आया एक मैकडी ना આવે કા સાચી વાત છે ના આ બસ તા ગૂગલ પે કરો કેવું
So, after nga ng napakasayang singilan, nandito naman kami ni Milan and nagbibigay naman ng respeto kay mother-in-law and father-in-law. So, ganito talaga dito guys. Yung paghawak ng paa is pagbibigay ng respeto sa kanila. Kung sa atin sa Pilipinas, meron tayong pagmano, dito sa kanila, meron silang paghawak sa paa. So, ngayon, kung napapansin nyo, nagbibigay din kami ng respeto kay Sonal Masi. Kasi siya yung nagsilbing helper namin dito ay nakakatanda. And then, binigyan din nga ako ng pera ni mother-in-law and father-in-law dahil nga nagpagalago ako sa kanila or nagbigay na respect. So, pagkatapos nga naming mag-ikot-ikot sa buong village guys, nagpunta kami sa isa sa pinakamalaking temple dito sa lugar namin. And nagtipon-tipon nga yung mga kababaihan. So, dito guys, meron silang tinatawag na angkot, kagaya nung nakita natin doon sa malaking temple kahapon. So, yung mga tao dito sa village, nagluto sila ng iba't ibang mga pagkain na ihahapag sa Panginoon. Pagkatapos, nagkantahan yung mga tao dito. And ngayon is ginagawa na nila yung arty. So, kapag narinig nyo na yung arty na yun guys, o nagkakantahan nyo yung mga tao, ibig sabihin, yun na yung ending. And then, meron silang ipapalibot na parang diwa, dun yung merong apoy. Pagkatapos yung mga tao doon, magbibigay sila ng mga pera or donation sa mga tao or sa mga temple. And kagaya nga ng napapansin nyo ngayon, nagtutulungan na nga yung mga tao dito sa mga pagkain and iniisa-isa na nga nilang ibaba. So, ngayong araw talaga guys, maagang nagising yung mga tao dito and alas 3 pa lang ng umaga, nagluluto na sila ng pagkain. So, kung napapansin nyo, yung ibang mga kababaihan dyan, busy-busy na sila sa pagkakat ng mga prutas. Yung mga biscuits, pinagsasama-sama na nila. Pagkatapos, ibibigay nila yan sa lahat ng mga umaten dito at saka sa mga bahay-bahay. So, binigyan nga nila kami isa-isa ng plate. And lahat ng mga pagkain na pinaghalo-halo nila, isa-isa nilang ilalagay sa plate mo, kagaya na lamang nung mga home-cooked food. Tapos, meron din dyang mga biscuits, merong mga snack. And lahat talaga sila nagtutulungan dahil sa religious activity na to. So, kami dito sa bahay namin, hindi na nga kami kumain kasi sa bawat bahay na pinuntahan namin, meron silang sineserve na iba't ibang mga pagkain. So, sa patikim-tikim na pagpunta namin sa mga bahay-bahay, nabusog na nga kami. So, ang pagkain nga na hawak-hawak ko ngayon is tinatawag nilang prasad. So, ayan guys, nakauwi na kami ngayon dito sa bahay. And as of the moment, alas 12 na and wala nang masyadong ganap pagkatapos ng alas 12. So, meron pa kami mga bahay na hindi napuntahan, kagaya na lamang nung bahay ni Namuhini Bobby and J. Dick Boy. At saka hindi pa natin napupuntahan yung lolo at lola ni Milan. Kasi sina Hemu Mami kaninang madaling araw, umalis sila for vacation. So, 1 week silang wala. So, tignan natin kung pupuntahan natin sina lola at lola mamayang gabi. And titignan natin kung ano ba yung mga gagawin natin ngayong hapon. Pero
tingnan ko siguro mag-edit muna ako ng video na i-upload ko for today. And then, yayayain natin yung mga kaibigan natin na pumunta or maglibot if papayag sila. So, balitaan ko na lang kayo kung ano yung napagplanuhan natin. Pero for now, magtatrabaho muna ako. Hi guys, so naligo ako ulit and gabi na nga ngayon. Walang masyadong ganap kanina kasi napagod lahat yung mga tao. So kaninang umaga kasi guys, maaga kaming nagising kasi ina-expect namin na marami nga yung mga magpupunta dito sa bahay and maaga magigising lahat dahil nga dun sa tinatawag nilang angkot wherein lahat ng mga bahay dito nagbigay sila ng mga pagkain doon sa temple and then yun yung magiging prasad or parang offering sa Panginoon. Gaya nga nung nasabi ko sa last vlogs natin. So ganun yun. So, yung kagaya na lamang ng kaibigan ko dito sa gilid, 3 o'clock pa lang, gising na siya, nagluluto nga siya ng napakaraming pagkain para nga i-offer. So, lahat ng mga tao dito nagising ng napakaaga. So, around mga afternoon, nagsitulugan lahat ng mga tao and walang masyadong lumabas and naglibot. And then after nun, after ko nga mag-edit ng mga vlogs namin, ang nangyari is pumunta ulit kami sa ibang mga bahay nagbigay na naman ng respeto or nagpagilago. So, ganun lang. And then, in the evening, nagluto lang kami ng simple food kasi nga, sobrang busog na namin sa mga pinapakain sa amin. So, wala na kaming, parang wala na kaming ganang kumain ng mga, ng mga napakarami pang pagkain. Since, at saka nung mga nakaraang araw kasi guys, puro pagkain sa labas yung mga kinakain namin. So, parang nagsawa kami. So, ayun, nag-snacks na lang kami ni na Milan and ni na mother-in-law kanina. And ngayon, nakabihis na nga ako and nakaligo na ulit and nagre-ready na para matulog since very, very tiring yung araw na ito. So, bukas, yun yung tinatawag nilang Bay Beach. So, I think pupunta kami sa bahay ni na Janu since doon na nga kinasal si Janu and yung tradisyon kasi dito is pupunta yung kapatid na lalaki dun sa bahay ng kapatid na babae. Pero bukas ko na i-explain yun sa inyo guys. And tignan natin kung ano yung mga kaganapan bukas. So dito guys, sineselebrate namin yung Diwali na mga ganitong panahon, mga November. So maaga yung Diwali nila. And usually ang napansin ko, yung New Year nila dito sa India, hindi masyadong bongga kagaya ng sa Pilipinas na January 1. So, ayun, merong mga fireworks, merong mga paputok. So, kaninang umaga, kaninang mga alas 3 na madaling araw hanggang alas 5, nagpapaputok talaga yung mga bata dito dun sa center of the village. Kaya ang daming mga naiwan na mga kalat-kalat. And hanggang ngayon, I think hindi pa nila nalinis. Baka bukas, once na humupa na yung mga celebration. Kasi by tomorrow daw, mayroon pa daw mga magpapaputok. So, isahan ng linisan na lang, ganun. So, ayan, I hope meron kayong natutunan sa video na ito and Happy New Year sa inyong lahat.